Hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings, may pag-asa na bang makamit? Konteksto. Noong nakaraang ikalabindalwa ng Marso 2025, si dating Presidente Duterte ay isinuko sa kustodiya ng International Criminal Court or ICC Detention Center. Siya ay inaresto ng mga otoridad ng ating bansa noong ikalabing-isa ng Marso, alinsunod sa warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court para sa kasong pagpatay bilang isang krimen laban sa sangkatauhan. Ilang araw pagkatapos maaresto si dating Presidente Duterte ay napakaraming mga fake news ang lumabas sa social media na naglalayon nilangin ang sambayan ng Pilipino sa katotohanan. Nakaranas ng matinding pang-alipusta at pagbabanta ang mga nakaligtas na biktima at pamilya ng mga naging biktima ng EJK mula sa taga-suporta ni dating Presidente Duterte. Kahit pa ang mga abogado nila at ang mismong ICC website ay inatake ng DDS Troll Army. Ang nakakalungkot, sa halip na makiisa sa pagkakamit ng hustisya para sa mga naging biktima ng madugong war on drugs, ay ang mga biktima pa ang sinisisi at nais palabasin na may kasalanan. Binabaliwala nila ang katotohanan na karamihan sa mga pinaslang ng pekeng gera kontra droga ay mga kapwa din natin Pilipino na inosente at tagapagtaguyod ng kanilang mga pamilya. Okay, at ngayon pong gabi, meron po tayong makakapadayan mula po sa Pilipinas. Sila po ay isa sa mga biktima ng war on drugs. Pamilya. Pamilya po ito ng mga namatay o biktima po ng war on drugs. Ito po ay ina ni na Crisanto at Juan Carlos Lozano na biktima ng madugong war on drugs ni Duterte. At ito po ay ni Lori Pasco. At saka isa po ay asawa ng biktima ng Peking War on Drugs ni Duterte at kapwa sila miyembro ng Rise Up for Life and for Rights Families. Ito po ay si Nanay Jane Molina. Nanay Jane Molina at saka po si Nanay Lori Pasco. Bumati muna po kayo sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa Um, Pilipinas. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat at para naman dito sa Pilipinas ay bumabati kami po ng isang magandang umaga. Nanay Maraming Jane. salamat po, Nanay Lori Pasco. Sa inyo. At tapos po kami nagpapasalamat dahil kahit po napakalayo ng ating distansya, talagang may paraan po para mapakinggan kami hanggang dyan po. Salamat po. Hindi rin po, nagpapasalamat sa inyong pagkapaunlak dahil napakahalaga po talaga nitong matalakay dahil nga balitang-balita po, kalat po yung pag fake news, no? Pagbabalita ng mga maling balita. Sana ito makatulong sa ating mga kabayan na makapaglinaw tayo para sa tunay na kalagayan talaga nung nangyari pong peking kontra droga, no? Kontra war on drugs ni dating Presidente Duterte. Sige po, bago po sana yung natin simulan yung talakayan, ay inihil po sana namin na maaari niyo po bang mailahad ngayon ang kasalukuyang kalagayan ninyo ng mga biktima ng war on drugs. Ano po ba ngayon ang sitwasyon nyo ngayon dahil po sa napapabalitang mga panghaharap sa pagbabanta sa inyo? Sige po, sino po pwede mauna? Si Nanay Lori po. Kumusta po kayo? Paano? Ah, Sige po, oo. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat or sa magandang gabi po. Yun nga po yung ang pinakamalungkot na balita dahil unahin ko muna po yung masayang balita pala. Ayun, ang masayang balita po nga pala ay yung nahuli si Duterte at kami po ay sobrang natuwa at wini-welcome po namin ang kanyang pagdakip. At syempre, isang hakbang po ito para sa kumbaga, isang hakbang na nakakatanaw na kami ng pag-asa para makamit ang hustisya ng lahat ng mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Ngunit ang pinakamalungkot po ay ito po naranasan namin yung panghaharas. Ibig sabihin hindi naman personal na panghaharas kundi
atake. Atake sa aming mga biktima. Kumbaga yung sa social media, yung mga post, pagkatapos ipinakalat po. Yun yung pinakamasakit po eh. Kagaya yung sa akin na bigla na lang may lumabas na post doon sa aking larawan na nagsasabing ah, ah, makapal ang mukha ko. Sana ko humuhugot ng kapal ng mukha kung bakit ako narito, bakit ako nagsasalita, at kahit sa mga rally at sa Quadcom ay, ay bakit ako nandun, na samantalang deserve naman daw ng mga anak kong mamatay o deserve naman nila na paslangin dahil mga adik naman sila, adik at kriminal. Di po ba napakasakit sa isang ina ang marinig yung ganon? Pagkatapos sasabihin pa na hindi ko napalaki ng maayos yung aking mga anak. Kaya sila nagkaganon. Para po sa akin, sobra pong hirap kasi hindi ko lang sila masagot na kumbaga hindi ko naman sila nakasama nung pinalaki ko yung aking mga anak. Kaya hindi nila alam kung anong hirap yung dinanas ko. Mapalaki lang sila ng tama. Ngunit kapag ang mga anak natin ay lumaki na at nagkakaroon na sila ng sariling kaisipan, ay mayroon na silang sariling pagpapasya kung ano yung gusto nila sa buhay. Kaya't hindi na po natin sobrang masasakop sila, kundi gabayan na lang sila sa kanilang, gabayan na lang natin ng moral at spiritual o sa paminsan-minsan ay pinansyal na suporta. At hindi po sila, ah, kumbaga, hindi ho nila deserve na mamatay ng ganun-ganun lang. Kasi bilang isang tao, kailangan din nila na, kailangan ding may karapatan silang mabuhay at magkaroon ng akses sa lahat ng mga karapatan bilang isang tao sa mundo na ito. Salamat po. Maraming salamat po, Nanay Lori. Si Nanay Jane po, kamusta po kayo ngayon? Alam po namin na walang kayo ng asawa, nasa pong nagsusuporta sa inyo. Paano po ngayon nakakaraos sa pang-araw-araw kayo ng pamilya nyo? Kung kamusta po ako, katulad rin naman po nung dati, simula po noong 2017, naghanap buhay na po ako hanggang ngayon. Ako lang po ang breadwinner dahil yung mga anak ko, mga nag-aaral pa po. At tingin ko po, talagang apektado kami mula po noon na nagkaroon ng war on drugs hanggang ngayon po na naaresto na siya. Akala ko po yung saya na nararamdaman ko, na nararamdaman ng mga kapwa ko na naging biktima, tuloy-tuloy na. Pero hindi po pala. Parang kumbaga po, expect the unexpected kasi nung araw po na naaresto siya, inaasahan po namin pero hindi namin inaasahan nung araw na yon o ng ano. Kasi syempre focus po kami sa pang-araw-araw naming trabaho. Masaya kami pero hindi po ganun kasaya at inaasahan namin na tuloy-tuloy na sana kaya lang hindi po ganun dahil sa sobrang dami po ng mga nangyayari ngayon. Plus, syempre, yun po, napakainit ng issue, no? Kaya napakadami pong interview, marami pong mga patawag, mga press con, tapos struggle pa po kasi syempre alam naman po natin na kami pong mga aktibong family victim na membro po ng Rise Up ay madalas po nagsasalita. Syempre, may mga hanap buhay po kami. Sacrifice po talaga. On my part po talaga, uma-absent ako sa trabaho. Ang trabaho ko po ay no work, no pay. Paminsan-minsan po uma-absent ako dahil alam ko po na mas mahalaga na talagang mapakinggan dito po at maging sa ibang bansa yung mga tinig ng mga biktima. Apektado din po yung pamilya namin, yung anak ko, kasi nakikita po nila yung paghaharas online. Kung ako lang po, kaya kong i-ignore yun eh.
Kaya ko pong hindi basahin, kaya ko pong hindi pansinin kasi alam ko po na may tamang lugar para sa kanila pero hindi ko po pwedeng kontrolin o hindi ko makontrol po yung damdamin ng mga anak ko pag nakakakita po sila ng mga peking larawan, mga caption na hindi magaganda, mga panlalait, pantitira sa mga pamilya ng biktima. Yun po, apektado po kaming lahat. Tapos, dito po sa lugar ko, medyo nakaka, nakaka-stress po kasi parang lahat na lang po ng tao pag nakikita ako, oh, nakita kita sa TV, bakit ka sa TV? Parang kailangan ko pong mag-explain, tapos gulat na gulat po sila hanggang sa workplace ko po. Kaya parang, ay ano ba naman tong buhay na to? Akala ko sa pag-aresto kahit papaano magkakaroon ng katahimikan, kapanatagan yung isip ko. Yun po pala, hindi rin pala ganoon. Kaya talagang kailangan namin tanggapin na ito na yung bagong buhay namin. Kailangan na po talaga namin harapin. Maraming maraming salamat po. Kami po ay humahanga sa inyong pinakikitang katatagan. Talaga pong napakahirap niya, no? Nawalan ka na ng mahal sa buhay, botang magkakaroon ka pa ng ganyang haharapin niyo pa yung mga ganang pang-alipusta, pananakot, pambabash. Kahanga-hanga po talaga kayo at talagang para po sa panawagan ng ustisya, talagang kailangan po natin gawin yan para po sa ating mga mahal sa buhay. Saludo po kami sa inyo. Okay. Sige po. May tatanong lang po sana, tatanong lang po. At ano po ang una ninyong naramdaman nang malaman nyo na naaresto at nadala na sa ICC si dating Presidente Duterte? Inaasahan niyo po ba na mangyayari ito? Gayong alam natin na ang anak niya na ni dating Presidente Duterte ay kasalukuyang Vice President ng ating bansa. Yun po, sino po pwedeng mauna? Si Nanay Jane po. Sige po. Nung una ko pong nalaman, nasa trabaho po ako, nung napag-uusapan na nga po ng posibleng aresto, sabi ko nga po, parang to see is to believe. Maniniwala lang talaga ako kapag nakita ko. Tapos hanggang mga ilang oras, meron po talaga nag-confirm na naaresto siya. Talagang tuwan-tuwa po ako. Parang naglulundag ako sa tuwa na yes, yes, sa wakas. Ganun po. Tapos gusto kong umuwi ng bahay, balita sa mga anak ko. Gusto ko makasama yung mga kapwa ko biktima. Tapos nung araw na yon nag-gather kami agad. Nagsama-sama kami agad para syempre magkita-kita at talagang anam namin yung saya ng bawat isa. Yun po talaga yung naramdaman ko at naramdaman din po ng iba kong mga kasama. Okay. Maraming salamat po si Nanay Lori po. Kamusta po? Ano pong inyo agad naramdaman? Unang expression? Totoo na ba ito? Nasa kulungan na ba talaga si Duterte? Ano po? Kamusta po? Oo, Hindi nung po ba kayo nananaginip? Parang panaginip ba yan o ano? oo, nung umaga na yon, wala pa akong kamalay-malay talaga na sa mga balita. Nung umagang-umaga nag-aalmusal ako, may tumawag sa akin. Kasi may TV kami pero hindi ako maalam mag-operate. Kaya kung may mag-operate, saka ko lang napapanood kung anong balita. At dito lang ako umaasa sa aking cellphone sa mga balita din. Yun, may nababasa. Pero dahil hindi ko naman binuksan agad yung aking telepono, may tumawag sa akin. Sabi niya, alam mo na ba na-aresto na si Duterte? Sabing ganon. Dinala na sa The Hague, sabing ganyan. Sabi ko, kailan? Sabing ganon, kagabi pa. Sabing ganon, oh talaga? Sabi ko ganon, talaga na-aresto na? Para bang yung pakiramdam ko na, sabi ko, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, parang kinabahan ako na para akong hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko. May kaba, may tuwa, pero mayroon ding, siyempre, pangamba. Pero hindi pa rin ako naniniwala, sabi ko gano'n. Tapos, maya-maya talagang, nung ano ko nga, na sabi niya, hindi, totoo talaga na sabi gano'n. Tapos sabi niya pa, kung pwede raw akong ma-interview. Ay, teka muna. Sabi ko gano'n, magpapaalam muna ako, tsaka saka tayo mag-usap. Tapos sabi kong gano'n,
umakyat ako dito sa taas kasi dito mayroon akong altar na may mga litrato ng aking dalawang anak at saka yung iba pang mga mahal sa buhay na mayapa na dahil yan naman yung usual natin na mga kaugalian ng mga Katoliko, di ba? Pag kami namatay, ilalagay sa altar ng mayroong Mama Mary or Jesus Christ. Tapos pagka ano, sisindihan ng kandila, di ba? Kaya sabi ko sa kanila, mga anak, sabi kong ganun, eto na, sabi kong ganun, this is it, sabi kong ganyan. Eto na, nangyari na yung inaasahan natin na sana makamit na natin talaga yung hustisya. Sabay bumaba na naman ako para ano ituloy yung aking almusal. Pero hindi ko na ano naubos na yung kape ko nangalahati yata o 3/4 tapos yung aking itlog naging kalahati na lang. Tapos wala na akong ganang kumain dahil ano ito na nung yun nga nung tiningnan ko yung telepono ang dami ng mga message na taranta ako. Sabi ko ano ba to? Totoo ba ito talaga? Tapos yung nag-message nga ang Rise Up na yun nga mag-ano kami, mag-gather kami, may meeting kami. Naku, nataranta ako. Sabi ko, ay naku, teka muna, akala ko ngayon na. Sabi ko, ano pang gagawin ko? Eh, ang dami ko pang asikasuhin. Magpakain ng mga alaga ko na ano, aso at saka pusa. Tapos, sabi ko, naku, ano ba yan? Sabi ko, ang bilis-bilis naman. Sabi ko, ganun. Pero ito na yata talaga parang hindi hindi ako makapaniwala kasi wala namang balita na 'di ba wala dati pa naririnig na namin na may warrant nga at saka kakapanood ko lang kay Duterte na nagsasalita siya sa Hong Kong at ang tapang-tapang niya pa nga tapos sabi niya pa nga na may ano na ako mayroon na akong nabalitaan ko na mayroon na akong arrest warrant sa Pilipinas tapos hinahabol talaga ako ng ICC, sabi niya gano'n. Tapos hinahabol talaga ako ng mga PI na yan. Yun nga. Tapos sabi ko, totoo ba yun yung sinasabi ni Duterte? Tapos yun na nga, yun, totoo na nga talaga. Kaya yun, nag-prepare na ako na para nga pumunta sa Rise Up. Pero maya-maya nakita ko na sabing ganun, may ano na yan, hapon yata yung naka-schedule. Yun, na parang lumuwag yung pakiramdam ko na, ay salamat, may oras pa ako para magprepara. Tapos, pero siyempre hindi pa rin makapaniwala na ah, parang sa isang, kumbaga, yung matagal mong inaasahan at hinihintay, kumbaga, sa isang iglap, iyon na pala. Yun na pala. Kaya talagang ano talagang pag nangyayari pala ang mga bagay na hindi mo inaasahan, ganun pala yung pakiramdam. May halong may halong ah, kaba, takot at siyempre yung pinakamalaking porsyento yung natuwa, masaya dahil ito na yon yung aming matagal na paghihirap ay nagbunga na. At siyempre, ang aming dalangin ay ito na yung ah, ito na yung tuloy-tuloy para makamit namin ang hustisya sa haba ng laban. Pero sabi ko nga, ito ay ano pa lamang, kumbaga ay umpisa pa lamang at mahaba pang aming lakbayin. Lagi kong sinasabi yan na mahaba pang lakbayin, pero siyempre hindi kami titigil. Ano't ano man ang nangyari, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang laban. Okay Ang po. maganda po doon Matagal. may naumpisahan na po tayong hakbang. Opo. Okay. Ah, okay. Bago po tayo magpatuloy ng ano no po ng ating talakayan, may nais po tayong basahin no, yung inyong pahayag po press statement po ng Rise Up for Life and for Rights no. Ito pong March 11, 2025 po nilabas. Hustisya, alay namin sa aming mga mahal sa buhay. Pahayag ng mga pamilya ng biktima ng Peking War on Drugs kaugnay sa pag-aresto kay Duterte. Walang katumbas ang saya ang naramdaman ko ngayon kasabay ng pagluha dahil sa saya sa pag-aresto kay Duterte, sabi ni Nanay Dalia Cuartero, nanay ng biktima ng Peking War on Drugs. Halo-halong emosyon ko ngayon, naiiyak ako, gustong-gusto kong si Duterte na makitang nakakulong. Pagbabayaran nila ang mga ginawala nila sa amin.
Mabuti pa siya, inaresto pa lang ng mga kapulisan. Ang aming mga anak, mga kaanak, pinatay kaagad. Napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng makapangyarihan at ordinaryong taong tulad namin, sabi ni Jane Lee, asawa ng biktima ng peking war on drugs. Panawagan namin na kung anong ginawa ni Duterte sa aming pamilya, sana maramdaman mo rin ang sakit ng aming dinaranas. Katitingin lang yan sa ginawa mo sa amin na sinira mo aming buhay at hanap buhay dahil sa iyong peking war on drugs. Wala kang karapatan na kumuha ng buhay. Diyos lang ang may karapatan. Kaya sa ginawa mo, maniningil ang taong bayan, lalong-lalo na kaming mga pamilya ng mga naging biktima. Kaya sisingilin ka na ng taong bayan sa ad ng Rise Up Families in Cebu in their group chat. Ito ang mga kagyat na pahayag ng mga pamilya na biktima ng war on drugs sa balitang pag-aresto kay Duterte. Ang halos 8 taong panawagan at pagkilos sa mga pamilya ng biktima ng peking war on drugs ni Duterte ay nagbigay sa kanila ng tapang at paninindigan. Ang mga nanay kasama ang kanilang mga pamilya na biktima ng war on drugs ay patuloy na magbabantay sa pag-aresto at pagpapakulong kay Duterte sa kanyang krimen sa sangkatauhan. Dapat isama pa ang kanyang mga kasabwat sa peke at palpak na war on drugs. Ang hakbang na ito ng International Criminal Court or ICC ang katunayan na makatwiran ang pagkapahayag na mapanagot si Duterte at ang mga kasabwat niya sa pagkapatupad ng peking war on drugs. Umaasa tayo na magpapatuloy ang proseso ng papapanagot kay Duterte. Duterte panagutin, Marcos singilin. Reference Lore Pasco, Jane Lee, Dalia Cortero ng Rise Up Families. Okay, yun po ang press statement po ng Rise Up for Rights and Families. Sige po. Okay, para po sa ating pagpapatuloy. Sa tingin po ninyo, ano po ang dahilan at ngayon lang po nailabas ang warrant of arrest para kay dating Presidente Duterte at may kaugnayan po ba ito sa bangayan sa politika ni Pangulong Marcos at ni Vice President Duterte? Sige po, si Nanay Ito Lori si, naman po ang si pwedeng Opo. mauna sa ano tingin nyo? At kung sino Mm. lang pong gustong sige mauna, po. sige po. Pwede naman pong ako. Mm. Yun, sa tingin namin talaga ang maraming dahilan kung bakit ngayon lamang pinatupad ang peking drug war ni Duterte. Una, dahil nag-complain kami ay ang drug war ay inilunsad noong 2016 nung siya ay umupo kaagad-agad din na inumpisahan niya yung programa ng Oplan Tokhang. 2016 po yun. Ngayon, nag-complain po kami ay 2018. Nag-complain po kami sa ICC. Kung kaya naman, ah ito lang na naumpisahan, kumbaga, ngayon lang nakatanggap ng warrant of arrest ay dahil unang-una, nakaupo pa siya sa pwesto at hindi pa, kumbaga, ang kapangyarihan ay nakapaloob pa sa kanya. Pangalawa, mahaba ang proseso ng ICC. Hindi lang ganun kadali. Kasi ang ICC ay ano yan mahigpit, mabusisi, at saka maingat. Maingat sila sa pagkalap ng mga dokumento na nagpapatunay na siya talaga yung nangunguna sa pagpapatupad nitong drug war. Bukod sa nangunguna, siya yung nag-utos. Kaya sinunod siya ng kanyang kapulisan at sa pangunguna ni Ronald Bato de la Rosa, ang kanyang chief of police noong mga panahon na yon. Pangatlo, ito, yung isa sa mga dahilan, yung kanilang pagbabangayan. Ay dahil nga yung unit team ay nabuwag na. Naging unitives no na nang huli. Kasi kumbaga ay nabulgar na ang mga katiwalian na ginawa ni Sara. At doon sa kanyang pagka yung ano niya, yung
problema niya sa Kongreso, yung doon kasi nilitis yung kanyang mga ginawang paglustay ng pera ng bayan nung siya pa ay vice president pa ng kung nung siya pa ay Secretary of the secretary ng DepEd. Hindi. So yun. Kaya nabulgar yun. Tapos habang nandun siya, habang siya pa yung secretary ng DepEd, ay winaldas niya yung malaking halaga ng ating kapirahan, ang pera ng bayan. Tapos doon, inano rin niya kung ano-ano rin yung kanyang sinabi na huhukayin ang labi ni Senyor Marcos at itatapon sa dagat. Tapos, yung pagbabanta niya sa buhay ng presidente, ng kanyang at ng First Lady at ni Romualdez. Doon nag-ugat yung mga pangayan nila. Doon nag-ugat at ayun na nga na ayun na at kinalap yun ng International Criminal Court at siguro na pag-aralan na nila na dapat na talagang magkaroon ng arrest warrant si Duterte na hindi namin inaasahan. Hindi namin inaasahan na kahit alam na namin na matagal na. Pero nung dumating na, pinabulaanan na naman nila, ang dami na naman nilang mga reklamo, keso hindi tama yung pagpapatupad ng arrest warrant, keso hindi na ibigay yung tamang proseso. At kanina lang ay napuyat ako sa kapapanood ng Senate hearing na itong inano ni Amy Marcos. Pakiramdam ko, naghahanap lang talaga sila ng kumbaga paraan para masisi ang taong bayan. Higit lalo kami dahil kami yung biktima ng mga kanilang pinatupad na drug war. Kaya kaya natagalan. At ngayon may katuwiran na isyuhan siya ng arrest warrant dahil wala na siya sa posisyon. Hindi na siya presidente. So yun yung pananaw ko at alam kong pananaw din niya ng mga ibang nanay. Si Nanay Jane po, baka may maidadagdag. Ano pong tingin niyo po? Parang medyo magkaiba kami ng pananaw ni Nanay pagdating sa pag-i-issue ng warrant of arrest, yung unity. Kasi para po sa akin, unity sila or hindi, ito na talaga yung oras niya. Parang ganun po para sa akin na. Kasi syempre matagal na rin naman po kaming nakapag-submit ng communication report sa ICC. Tingin ko nasa proseso po sila talaga ng pangangalap ng impormasyon, ng ebidensya, ganyan. Tapos nalalaman po nila kung ano yung yung sitwasyon ng Duterte at saka Marcos admin. Parang meron man po silang mga hindi pinagkakaintindihan at pinagkakaunawaan. Parang walang pakialam po yung yung ICC doon. But sila kung ano yung nasa proseso, gagawin po nila. Kaya ayun, nagkataon para po sa akin na siguro nagkataon lang na talagang ito na yung oras niya ng paniningil at sakto naman na meron po silang hidwaan. Ganun po. Okay. Sige po. Ay, Salamat po. siya. Ito rin po, may sunod pong tanong. Yun nga po, nabanggit na po namin kanina, talamak po yung mga pagkakalat ng fake news. Abot po rito dito sa Italy, no? Napalitan po na matinding ginagawang pangalipusta, pambabanta sa inyong mga biktima ng pamilya ng biktima ng EJK at saka mula sa mga taga-suporta ni Paolo Duterte. Ano po ang masasabi niyo dito at paano niyo po ito hinaharap? At nakakapekto po ba ito sa inyong paninindigan para sa pagkakamit ng hustisya? Ako po, ang ginagawa ko talaga, ini-ignore ko po. Hindi po ako nagbabasa ng mga comment. Good comment pa po yan.
Kasi baka pag nagbasa ako ng good comment, bigla rin ako makakita ng mga negative reaction, bad comment. Kaya hindi na lang po ako nagbabasa. Kaya lang, paminsan-minsan hindi mo po talaga naiiwasan na makakita ka. Lalo mo pa yung sarili mong litrato, sarili mong larawan na inedit. Plus, siyempre may mga kaibigan at kamag-anak tayong concerned, i-message po nila directly. Nasabihin po nila, nakita mo to, nakita mo yan. That's why po, nakikita ko. Ang turo ko po sa mga anak ko, i-ignore na lang lahat ng yan. Pero talagang hindi mo maiwasan. Kasi lalo na, sa part ko, ang ginawa po nila, ipinalitan nila yung hawak kong picture. Ang dami na pong picture, hindi lang po isang picture yung inilagay ng larawan yung nilagay nila. Parang sa pagkakabilang ko po, nasa 6 na larawan na iba-iba yung mukha. Tapos parang kailangan ko bang magpaliwanag doon sa nag-message sa akin na hindi yan totoo, hindi yan ang hawak kong larawan, ganyan. Minsan sinasagot ko po na hindi yan totoo, hindi yan ang hawak ko. Parang ganun lang po. Hindi talaga maiiwasan na mainis ka, maging emotional ka. Kaya lang, syempre nandun yung unawa na talagang may mga taong gumagawa ng ganun para kami ipahinain. Pero isa lang po talaga masasabi ko, hindi po yun magiging hadlang, hindi yun magiging dahilan para manghina kami. Lalo kaming lumalakas sa tuwing gagawin nila yun. Kasi mas lalo nilang pinapatunayan na hindi nila kayang lumaban ng patas. Hindi nila kayang ipakita sa madla yung mukha nila para magsabi ng katotohanan. At talagang may mga trolls, supporters na gumagawa ng hindi maganda sa mga biktima. At alam ko po lahat ng yan may tamang lugar para uh, sawatain, parang ganun, para itigil po yung mga ginagawa nilang ganyan. Hindi po yun makakaapekto sa bahagi namin. Kasi kami po, lagi kami nagsasabi na, alam mo ba, ganito yung ginawa sa akin, yung picture, ganito yung sinabi sa akin. Opo, sobrang nakaka-degrade talaga, tsaka nakakahiya dahil talagang yung pambabatikos. Plus, syempre, buong mundo yung makakabasa, hindi na natin kontrolado kung sino yung makakabasa noon. Talagang hindi katanggap-tanggap katulad po sa akin. Merong mga salitang demonyo, na matukhang na rin yung anak ko, adik siguro yung asawa ko, konsentidor, may mga ganun po. Kaya sobrang hinga-hinga dahil sa sobrang dami ng binatikos sa amin. Pero hindi naman talaga yung kapwa namin ang kaaway namin dito o kalaban namin eh. Yung pulisiya, yung sistema, at yung mga nasa katungkulan na wala naman talagang ginawa simula po noon nung nagpatupad ng war on drugs hanggang ngayon. Kaya kung napakaingay po ng iba ngayon at sinasabi nila na, o bakit hindi kayo nagkaso dito sa Pilipinas at pinaabot nyo pa sa ICC? Bakit pinakinggan nyo ba kami noong mga panahong nagsasalita kami? At sino ba yung tumayo talaga na pagtanggol ng mga taong, ng mga mahihirap na biktima ng mga panahon na yun? Hindi naman din talaga sila. Kaya sana kung gano'n sila katahimik noon, at tahimik na lang sila ngayon kasi nasa ICC na po yan, nasa iprinoproseso na po yung lahat yan. Kung sila, inagapan nila yun at hinadlangan nila yung nangyayari noon na malawakang patayan, hindi siguro aabot sa ganito na hindi kami ng tulong sa international. Di ba po? Kung yung mga puso na yun, yung mga kapulisan, ganun kadali humingi ng mga dokumento, ng mga police report, at kung hindi nila dinodoktor yung mga cause of death, hindi sana yan aabot doon eh. Kasi dito pa lang, kung sinasabi talaga nilang may justice system na umiiral, pinakinggan nila kami, tinulungan nila kami. Yun lang po. Ano raw pong nakita niyo yung sa inedit ng mga pictures, ano po yung mga Hindi, yung mga cause of death po. Yan. Po. Yung cause of death po, imbis na gunshot, nakalagay po sakit pneumonia, sepsis, cardiac arrest. Ganyan po. Tapos, ang hirap kumuha. Kailangan pang magsinungaling. Katulad nung sa akin, nagsinungaling pa po ako doon sa police station
Hindi ko sinabi na gagamitin ko kasi gusto kong mag-file sa CHR. Gusto kong dumulog sa mga korte sa darating na panahon. Ang dinahilan ko po, kailangan ko po yan kasi meron akong hihingiing educational assistance. Katunayan na talagang patay na yung asawa ko. Mga ganun po. Napaka kailangan pa namin magsinungaling para sa isang dokumento, karapatan naman namin kunin. Tapos sasabihin po ni Bato nung sa interview niya na napakadali naman daw kumuha po ng ganun. Napakadaling sabihin sa kanya, hindi po siya yung biktima. At hindi siya yung biktimang kumukuha dun sa mga berdugong polis. Kaya yun, hirap-hirap po talaga. Okay. Totoo naman po yan. Pero kahit nga po yung abogado nyo, di ba, si Atty. Chrissy Conti, nakita po namin, kalat din sa social media, no? Nilagyan siya ng isa picture niya ng suhungay, Oo. at Kung binaban ano-ano. pa rin siya. Marami rin, kahit nga po yung sabi niya sa pahayag niya, ultimo yung website ng ICC, inatake ng mga troll army ng DDS, no? Pero Oh. sa bahagi niya, sabi naman niya, lalong nakakatulong at makakapagdiin kay Duterte kasi nga ginagawa ng kanyang bayarang troll army, pinapakita nila talagang delikado kayo lalo dahil sa kahit pa ano siya, nasa detention na siya dahil meron siyang Yes. mga supporters na nagbabanta sa inyo. So mas lalong hindi siya. So yun naman ang at hinahayaan din niya lang 'yon na sabi nga niya, ang hustisya dapat talaga lumabas. So, tama naman 'yun, no? Ang ang hustisya kasi para bang kaya yung sinasabi kanina sa ating sa tema kanina na para bang ang hustisya para lang doon sa mayayaman, wala yung sa mahihirap, wala yung sa Opo. mahihirap sa right. So, sige Mahirap. po, si Opo. Nanay Lori naman po. Nanay Lori po, ano po inyong ano po, nakaranas din po ba kayo ng pangharas, bash or banta? Sa party ko naman, akala ko nga hindi hindi din ako makakaranas ng ganong karanasan ng iba kong mga kasama. Pero unang-una, nakita ko yung litrato ko na hawak ko yung picture ng dalawa kong anak. Pagkatapos may doon, caption sa taas na they deserve to die. Ipinasa, wala akong kaalam-alam, tapos ipinasa sa akin ng isang attorney ng NUPL din na ganon. Tapos binasa ko, aba ako pala ito, sabi kong ganon. Grabe naman yung mga sinasabi doon. Okay lang daw na mamatay yung mga anak ko dahil mga adik naman daw at kriminal. Tapos ano raw yung mukha ko, bakit nandyan daw ako kasi nakita nila yung isa kong litrato na nagsalita ako dun sa yung latest lang, yung sa PGH. Tapos yung isa na yon na hawak ko yung picture ng anak ko ay yung nasa NCCP kami, yung press con. Tapos sabing ganun, ang pagkasabi pa nga na nandyan ka sa Quadcom. Pero totoo namang nasa Quadcom kami. Pero hindi yon yung sa Quadcom ko na litrato. Pero sabi, nandyan ka pa at nandyan ka pa sa Kongreso. Ibig sabihin, saan ka humiram ng tawag dito, saan ka kumuha ng hiya, sabing ganon, na nandyan ka pa samantalang yung mga anak mo addict naman at saka kriminal. Tapos nagrereklamo ka, paano naman yung mga dinukutan daw ng anak ko, yung mga pinatay daw ng anak ko, may hustisya ba silang nakuha? Sabing ganon. Tapos dun sa isang post naman, pati yung kapitan ng barangay dun sa amin, sa lugar namin, sa Quezon City, ay aba, nakisawsaw na din na nung panahon daw niya, ay pasaway daw talaga yung mga anak ko, mga salot daw yan sa barangay. Kaya daw yung barangay namin ay naging maayos na daw yung namatay na yung mga anak ko. Iniisip-isip ko,
bakit kami lang ba yung tao sa barangay? Ay yung mga anak ko lang ba? At kahit naman kung sabihin na natin addict yun, gumagamit sila o ano pa man sila, eh, tao yun eh. Pero hindi ko sinagot kasi sabi ko, hahaba lang at kumbaga, ano ba yun, yung ako lang yung mai-stress. Pero sa totoo lang, talagang na-stress ako. At isang gabi na hindi ako nakatulog, tapos kinabukasan, ng gabi ulit, pag naalala ko, iyak ako ng iyak. Pero sa kalaunan naman, ay naaliw ko naman yung aking sarili. Pero may dumating na naman na isa pang dago. Nakita ko na naman, kasi hindi ako maalam masyado sa Facebook eh, na gusto ko sanang tingnan yung kung sino man yung nag-ano na yun, nag-post. Hindi ako marunong, nagpaturo ako dun sa mga kaibigan ko. Tapos, may nabasa pa ako ulit na yung mga pamangkin ko na gano'n, no, walang kwenta daw talaga akong ina, hindi daw ako, kumbaga, pinabayaan ko daw yung mga anak ko na maging gano'n. Tapos, um, konsentidor daw ako, kung ano-ano pang sinabi. Iyon, pinatulan ko. Parang mahinahon muna nung umpisa na sabi kong ganun, kung alam niyo lang na ganyan-ganyan, na hindi ko pinalaki ng ganyan yung mga anak ko, kundi siyempre pinalaki ko rin sila sa hirap at sa tama. Kasi yun ang sinabi na hindi ko pinalaki ng tama. Eh, nung sa tagal ng konversasyon namin, tatlo na sila. Tatlo na silang nagtulong-tulong ng ano sa akin. Tapos sinabi ko na lang na, bakit? Kasama ko ba kayo nung pinalaki ko yung mga anak ko para sabihan niyo akong wala akong kwentang ina, hindi ko napalaki ng tama yung aking mga anak, at konsentidor ako. Sabi ko, hindi, nung sinabi ko na sa mga kaibigan ko na, bakit? Sabi kong ganun, ah, kasama ko ba sila sa buhay nung pinalaki ko yung mga anak ko? Hindi ko naman sila kasama at saka hindi nila alam kung anong hirap ang dinanas ko. Mapalaki ko lang ang aking mga anak at pinaaral ko, napaaral ko. Eh yung dalawang iyon ay mayroon ng pamilya. At siyempre, pag lumaki na ang ating mga anak, hindi na natin kontrolado yung kanilang mga kaisipan. Siyempre, mayroon na silang pinipili na landas kung ano man yun. Kundi ang magagawa lang natin ng mga ina, susuportahan natin morally, spiritually, at kung mayroon tayo, financially. Ganun na lang. So, masakit yun eh para sa aming mga ina na sasabihan ka ng ganun. Tapos pinakalat ngayon. Kaya sabi ng anak ko, yung nandyan sa Europe, sabi niya, Nay, wag mo nang patulan, sabi ng ganun. Kasi ikaw lang yung may stress, maaapektuhan yung kalusugan mo, lalo na may edad ka na. Tapos pati yung pagkatao mo. Kaya yun ang ginawa ko. Nung may gathering kami, sinabi ko yun, inihayag ko yun sa lahat na ganun yung naranasan ko. At siyempre, suportado naman nila ako. Nagsusuportahan kaming lahat. At ngayon, naisip-isip ko, ngayon, nagtrabaho na ulit ako. Siyempre, inisip ko, nagdasal din ako sa Diyos na bigyan niya ako ng lakas ng loob, lakas ng katawan, na para ipagpatuloy ang laban. So ngayon, habang nanonood ako ng balita, inis na inis na ako dahil yun nga yung mga ano Wag na wag yun, po masyado magpa-stress na sinitirik. Nainis ako. Pero siyempre, inisip ko na talagang ganon. Pag ang puno ay mabunga, binabato. Kaya sabi ko, nako, hindi, hindi na nga ako magpapaapekto. Dahil ito na yung laban namin eh. Pag nagpaapekto ako, talo ako. At lagi kong Resultado sinasabi po. na, kung hindi kami yung lumaban, kung hindi ako lalaban, sino pa? Di ba? Matutuwa lang yung mga naninira na yan sa amin. Kaya, iyon, tuloy lang ang laban. Okay po. Salamat po. Yun po. Nay, bilang mga kapamilya ng mga biktima ng EGK, ano po ang inyong pwedeng gawin para matulungan na maliwanagan ang ating mga kababayan, lalong-lalo ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa inyong laban para sa pagkakamit ng hustisya? Sa tingin niyo po ba ay may pag-asa pa po ba silang maliwanagan? Yung mga Si DDS po Jane, dyan. sino ba bang pwede sumagot? Si Nanay Jane? Kung maliwanagan po, parang Hmm. mahirap.
sa Nako, ngayon. oo, Sa, malabo. lalo, Mm. oh, titingin na lang tayo sa mga kakilala natin, wag na tayong lumayo. 'Di ba? Pag magpapaliwanag tayo sa mga anak, sa mga kakilala, kaibigan, dahil talaga namang marami kaming mga kaibigan na Duterte supporter. Ang hirap magpaliwanag. Parang kapag sinabi na, ay kasi ako Duterte ako, meron po kasi ganyan din sa amin friend ko. Duterte na agad. Parang magkaibang tao na kami agad. Kaya parang sa ngayon, mahirap ipaintindi sa kanila. Pero ang sabi ko nga po, hindi naman sila yung aming kaaway. At siguro ang tangi lang pong magagawa namin, magsabi lang din po ng katotohanan. Mm. Kung maramdaman nila o hindi yung aming mga paghihirap, yung aming pagtitiis, at yung naranasan namin, hindi na po talaga namin masasaklawan yun. Pero sa pagsasabi namin ng totoo, syempre, paghingi ng panalangin sa Panginoon na sana magbago rin ang kanilang kaisipan, hindi dahil sa kami ay kakilala nila, kung hindi makita nila kung ano talaga yung naidulot nito sa sambayan ng Pilipino, sa mga mararita. Kasi leader siya ng bansa. Oh, Tingin tama po. ko, lang po talaga muna sa ngayon na magagawa namin. At hanggang doon po sa proseso na makonvict yung aming inaakusahan, malaking victory po yun. Hindi lang victory dahil napanagod siya, nakakulong siya, kung hindi, hindi na siya pamarisan, at maikintal sa puso at isip ng mga taong bayan na kapag ikaw ay lumabag sa karapatan ng tao, malaking tao ka man, makapangyarihan, meron ka talagang kalalagyan. At tingin ko unti-unti, pwede nilang maisip na oo nga naman, hindi naman talaga yun maaaresto, madadala sa ICC kung talagang wala siyang kasalanan, 'di ba? At saka yun po yung proseso dito nga sa Pilipinas hindi ka pa nga talaga convicted, 'di ba? Pinoposes ka na, sinasaktan ka na, may mga police brutality na agad, di lalo na kung walang media. Yung kanya po talaga may media, napaka-flow ng napaka-smooth ng flow, yung mga ganon. Kaya sa ngayon po, siguro, yun lang, pagpapalaganap ng tamang impormasyon, tsaka pagsasalita pa rin ng katotohanan. Yun lang po siguro muna ang tangi namin magagawa para sa mga ah, hindi hindi ka supporter o hindi talaga panik sa tama at sa katotohanan. Yan po. Okay, maganda po yun. Tsaka kahit po naman sa balita, no, sinasabi na majority ng mga Pilipino naniniwalang dapat Tama. talagang managot si Duterte. So, Mm. meron lang, makilan lang naman po yan yung mga supporter niya na gumagawa niya. Pero mas nakakaraming Pilipino pa rin naghahanap ng kataron kaysa ninyo sa paghahanap. Kagaya po namin, kaysa niyo po kami sa paghahangad ng katarungan para sa inyong pamilya. Kasi kahit din naman po kami, hindi kami naniniwalang dahil lang sa adik, dapat mo nang patayin. Kaya nga po may mga rehabilitation center, di ba? Dapat doon sila Opo. dalhin, gamutin. Hindi naman sila Mm. nakakagawa ng masasamang bagay. Kung nakakagamit man ng droga, dapat rehab. Hindi ho sa sementeryo dadalhin. So may mga ganun po sanang, Opo. yun, isa po na paliwanag natin sa mga kabayan natin na um, ang ano po natin, mahalaga ang buhay. So kung sila pinapahalagahan nila si Duterte, dapat pahalagahan din nila yung buhay pa rin ng iba pang mga tao. Tsaka Hindi lang si hindi naman po nasolusyonan yung droga sa yung Pilipinas isa pa. Parang talamak Opo. po hanggang ngayon dahil hindi pa rin Eh, nahuli yung mga mga drug. yung mga puno ng mga ng mga drugs na yan. Kaya peke Dapat talaga. po do talagang ang putulin po yung ugat noong pinagmumula ng droga na yan Ayun Mm. po. Si Opo. Nanay Lori po, baka may madadagdag tungkol po dun sa ating kaninang tanong. Ah, ano po ba nakikita Yun niyo? nga po. Mm. Sige pa, ano po yung makikita niyong solusyon? Baka pwedeng maliwanagan itong mga kababayan natin, lalo na itong mga taga-suporta ni ex-Presidente Duterte. Um, Ako naman, yung pananaw ko, sa ngayon, sarado pa talaga ang kaisipan ng mga karamihan. Although mayroon pa rin pailan-ilan na um, medyo naniniwala na din. Pero talagang napakarami pa rin na sumusuporta dahil hindi nila inaasahan
na yung kanilang iniidolo ay ma madadala sa dihig, mahuhuli, maaaresto at agad-agad na biyenahe papuntang ICC. Hindi nila inaasahan yon kasi siyempre ang pagkakakilala nila kay Pangulong Duterte ay isang ah, malakas, malakas na tao at talagang maimpluwensya. So yon, kaya hindi sila makapaniwala na kumbaga sa isang iglap ay madadala siya doon at talagang ang paniwala nila na nakatanim sa mga isip nila na wala ng jurisdiction ang Pilipinas or ang ICC sa Pilipinas. Pero kahit na ipapaliwanag ko pa, minsan ako pinapaliwanag ko yan na sinasabi nga nila, ay kasi ate wala naman na daw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, hindi na tayo miyembro. Siyempre pinapaliwanag ko yan, oo, sa ngayon wala na tayong, hindi na tayo miyembro. Pero yung mga krimen na naganap ay sakop pa rin yun dahil nandun pa si Duterte, miyembro pa tayo ng ICC at presidente pa siya nung panahon na yon. May ano yun may time ano yun, may period yon na miyembro pa tayo ng ICC. Ngayon, sa panahon ngayon, hindi na nga naman. Pero ang nakaligtaan ni Duterte ay yung Interpol, na miyembro talaga tayo ng Interpol. So yun, minsan pag pinapaliwanag ko, siguro umuoo lang sila para kumbaga para sa ano ko, sa convenient ko, pero sa kanila hindi pa rin. Um, pero siyempre para sa amin, hindi pa rin kami tumitigil ng pagpapaliwanag or kung hindi man sila maniwala, wala na kaming magagawa doon kasi gano'n na naka ano na kumbaga naka-freeze na yung utak nila. Pero sa kalaunan dahil sa ngayon marami na rin ang mga statement, marami na rin yung mga na na papanood nila ng mga testimonya, yung mga nagti-testify, ah kumbaga yung written o kaya yung kami na nagsasalita, marami na din kami at hindi naman yung kumbaga nagsalita kami ngayon, sa susunod iba na naman yung sinasabi namin, kundi ang ibig sabihin, yung aming mga testimonya ay consistent. Mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin yung aming mga testimony. Kaya dinadasal ko rin na sana maliwanagan yung kaisipan nila at sa darating na panahon at kung sakaling talagang dahil sa tuloy-tuloy naming panawagan, tuloy-tuloy na pagkilos, ay mabuksan ang kanilang kaisipan at ang kanilang mga natutulog na damdamin. Yun. Meron po kayong nakahandang tula para sa ating nanay? Wala po. Wala nga, hindi na ako Okay lang. nakagawa. Sige, susunod na lang po. Susunod na lang po kasi Okay. tawag dito. Meron Kanina pong... sana gagawa kaso inantok na po ako Okay, Okay. sige. Okay lang po. Okay lang po. Meron po Meron po ditong tayong magpapaabot nung no? Basahin lang po natin yung mga viewers po ngayon natin. Nakalay po kasi tayo. So, saan po natin si Kap Edo Cressy, si Kap Jean, si Kap Edwin Reyes, si Kap Ditz, si Ana Brosola, Chris Marie Saldivar. Sabi po niya, magandang gabi po sa inyong lahat. Sama rin po natin si Cristel Gomez. At po sabi po ni Chris Marie Saldivar, in case po na makapunta kayo dito sa Europa, let us know. O kung sakali daw po nakapunta kayo, pabutan daw po siya. Rosalia Miss de Domas din po. Papabot din po ng magandang gabi. Ayun po. So, yun po yung mga sumasubaybay ngayon sa atin sa Facebook Live. Yun po. Kung sakali po ba, kailanganin kayo, makakapunta po ba kayo rito sa Europe para magbigay ng inyong testimonya? Laban sa mga akusado kay Pangulong Duterte, kay ex-President Duterte. Anong tingin niyo po? Bakit po hindi kung talagang kinakailangan? Siyempre po, gusto din namin talagang
aktwal na makapagpahayag. Kasi para din po masaksihan ng buong mundo at ng ating mga taga-subaybay, ang mga sumusuporta po sa atin, na ito yung laban, hindi lang laban ng isa, kundi laban nating lahat. Si Nanay Jane po, anong Ano po? Kung ano po yung inihingi ng pagkakataon at kung ano po talaga yung makakapagpalakas doon sa kaso. laban? Okay. Okay, sige Sige po. po, medyo ano na rin po tayo Ito sa ba yun? oras, no? Mensahe po ninyo at panawagan sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig, lalo na po sa mga OFWs dito sa Roma at sa ibang bansa. Europe. Sige po, sino po pwedeng mauna? Mensahe niyo po sa ating Mensahe mga po. taga-subaybay. Si At Nanay Jane. Sige po. sa mga Pilipino all over the world po na talagang sumusubaybay at may pakialam sa bansang Pilipinas at sa mga mamamayan nito. Ang panawagan ko po, mahirap man po yung pinagdadaanan namin, pero ito po yung ginagawa namin para makamit namin po yung hustisya. Sana po ay huwag kaming husgahan sa kung ano yung pagkatao namin. Ganun din po sa mga Pilipino na nasa ibang bansa. Alamin po nila kung ano po yung katotohanan at aralin nila na kami po dito sa Pilipinas talagang dumadaan po sa krisis na ang nagdaang Duterte at hanggang ngayon po sa panahon ng Administrasyong Marcos. Hindi po madali yung aming pinagdadaanan. Kaya ang panawagan ko po, maraming salamat. Patuloy lang po sana silang makisuporta, makiisa sa mga pamilya ng biktima at gagawin po namin yung aming makakaya, ang aming bahagi para po sa katarungan na hinihiling namin. Yun lang po. Maraming salamat po, Nanay Jane. Si Nanay Lori po. Mensahe niyo po sa ating Katulad din ng panawagan ni Jane at panawagan ng lahat ng mga biktima sa lahat ng mga Pilipino at lalong-lalo na sa inyo dyan sa ibang bansa, kasi minsan hindi rin nakakapanood ng ah, TV dito sa amin dahil yung iba wala namang access ng Filipino channel. Yung panawagan ko na sana ay ah, hindi kayo magsawang sumuporta sa amin kasi um, kami rin ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa walang sawa ninyong pagsuporta din sa amin. Kaya yun din ang hinihiling namin sa inyo at sa lahat ng mga Pilipino dyan sa ibang bansa na ganito kasi ang aming kalagayan, mahirap. Huwag kaming husgahan kaagad. Tingnan nila na, kumbaga, sana naman ay tingnan yung timbangin yung magkabilang panig kung sino talaga yung biktima at sino yung nang-biktima. Kasi sa panahon po ngayon, kami po talaga yung biktima, hindi po si Duterte. Dahil kami, pinatayan na kami, hindi pa namin, wala pa kaming tamang proseso. Kumbaga, hindi kami nakatanggap ng ganong pagtrato katulad sa nangyari kay Duterte. Ganon pa man, nagrereklamo pa sila sa ganong maayos na pagtrato, tamang proseso. Pero paano naman kami na hindi namin yun naranasan? Kumbaga, ang pakiramdam namin ay sobrang, kumbaga, siyempre kami talaga yung agrabyado sa lahat. Pero ganun pa man, nagpapasalamat kami sa inyo dahil isa kayo sa walang sawang sumusuporta at nagpapakalat ng aming mga testimonya maging sa Pilipinas at sa buong bansa. Kaya maraming salamat po at sana ay tuloy-tuloy ang ating ugnayan.
sa Okay, darating pa ng masilayan niyo mga po panahon. yung aming suporta at tuloy na pagsuporta. Nagpapaabot din po pala si Bishop Antonio Necra Ay, Ablon, sulong Nanay Lori at opo. Jane, tuloy ang laban. Okay, Salamat po, maraming maraming Bishop salamat po Apon. sa inyo. At sana nga po tuloy-tuloy na ito at makamtam na ng mga biktima ang hustisya. Ano po? Okay po. Opo. Maraming Opo. salamat po. po. Maraming salamat din po. At alam po namin, medyo mahirap din gumising. Maraming salamat po sa sakripisyo. Sa susunod po muli, aming pagkakarinigan. Maraming maraming salamat po. Ayun po, sana po, nakapanayan po natin ang mga pamilya po ng biktima, si Nanay Lore at si Nanay Jane.